So ito yung sunod, mga kababayan. Ako, Diyos mio Marimar. Oh, ano yung sunod, Kent? Nako, mga kababayan, eto nga. Ito nga ang problema natin. Bakit? Dahil po, mga kababayan, no? Itong si Libeste ay 'di ba pinapadalhan na ng ng subpina. So ngayon mga kababayan, yung kakuntsaba ni Leandro Libeste na si Congressman or dating Congressman Jing Paras, nilaglag si Libeste. Si Libeste daw ang nagpupondo sa mga pokpok. Nako, patay ka din ha. Ala, Libeste, laglagan na to. Ma'am Lovely Buo na Minda Valdezilo po. Ito kasi sakit ng mga DDS, mga kababayan. Ma'am Nini TV Vlog silo po. Ito kasi sakit ng mga DDS. Alam niyo kung bakit? Mga DDS, kapag ka nabisto kayo, putragis kayo, naglalaglagan kayo, no? Iniiwan niyo sa ere yung kasama niyo, kaya ang hirap niyo makabanding eh. Ang hirap niyo pakisamahan, ang hirap niyo kabanding. Kapag ka nagipit kayo sa mga katarantaduhan ninyo, nilalaglag ninyo yung mga kakuntsaba nyo. Parang sino ba yung bingot, yung vlogger na bingot na pag nanalo daw si Sara pagka-presidente, siya daw kuning spokesperson, putang ina, saan tayo pipulutin? Nalala yung mga kababayan, yung bingot, yung vlogger, yung si ano ba yon, Jack Argota ba yon? Si Jack Argota ba yon? Na ang sabi niya, kapag ka nanalo daw si Sara, siya daw kuning spokesperson, putang ina, bugok na nga yung presidente, ngungo pa yung spokesperson. Putang ina, anong mangyari sa atin? Ha? Siya daw kuning spokesperson. Good morning, yes. Alam niyo naman, ganito may mangyari sa ating bansa. Yan si President Sara Duterte. Putang ina, nagiging sinakop na tayo ng China kung ganon. So ngayon mga kababayan, eto na nga, si Jing Paras. Anong nangyari? Ay, buhay pa po siya. Si Jing Paras, labo-labo na. Nilaglag si Libeste. Si Libeste daw ang nagpupondo dito. So kumbaga ano lang daw siya, sidekick lang. Patay. O eto, pakinggan natin. Isiniwalat po sa eksklusibong panayam ng GMA News ng umano'y talent manager kung paano sila kinausap para sa planong paninira umano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang sabi niya mismong si dating Congressman Jing Paras ang kumausap sa kanila. Mari naman niyang itinanggi ni Paras. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation o NBI sa plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya ang cellphone ng umano'y talent manager na kausap raw ni dating Congressman Jing Paras. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita ng abogado ni Ken ang screenshots ng kanilang pag-uusap. Late na delete nila yung mga conversation namin kasi it was already screenshot by the NBI. Ano ba yung mga pinag-uusapan niyo po doon? Yung mga delete? Yeah, it's about scheduling, time, and call times, and amount of money. O yan pong nagsalita na yan mga kababayan, yan po yung talent manager na si Lito Di Guzman. Oo, na dating talent manager ni Ines Veneracion. Ayan, iniba yung boses. Pero i-search nyo na lang. Tago-tago pa kasi. Continue. Tungkol pa rin po sa project? Yeah, tungkol pa rin sa project. Susan Vergara. Kwento ni alias Ken, nakilala niya si Paras pagkatapos ng pandemya. At sa isang event daw nitong Hunyo, unang binanggit ni Paras ang planong paggawa ng umano'y script na sisira anya kay Recto. We had a dinner last time sa bahay ng isang kongresista na happens to be my friend, si Kong Jing Paras. He was my friend, diba? So I trusted him. Paano po niya sinabi sa inyo? So si Jing Paras pala kaibigan ni Lito Di Guzman. So ibig sabihin mga kababayan, mahilig pala sa chicks. Ikaw talaga, gurang ka na. Ikaw It's about time na i-character assassination natin yung ating executive secretary. It's all scripted, how to involve into getting girls, drugs. When we start talking about the project, kasi malalaking tao to eh. So hindi ko masyadong sineseryoso yun hanggat marami ng follow-up, marami ng kulit.
Tulad ng naunang kwento ni alias Jen, nakipag-meeting sila kay Paras noong July 15 sa Quezon City. July 15, that was the first meeting with these people, with Kong Jing and so-called attorney Freddy. I don't know the family name, but it's attorney Freddy. That to facilitate that script. So I brought the four girls there to reenact, to cooperate the script. Sabi ni Ken, malaking pera ang inalok sa kanya ni Paras, kaya siya pumayag. It's 6 million, then tumawad siya ng 5.5 million. O, biruin nyo ha, 6 million. No, ginoo ko, 6 million, tapos tumawad pa ng 5.5 million. O, million ang usapan, no? Grabe kayo. Grabe kayo. 'Di ba? Pera-pera talaga. Continue. To provide all the girls, the kahit hindi galing doon at hindi kilala basta may script naman tayo susundin. It's 1 million to 4 girls, individual, so total of 4 million, and 1 million goes to me. Yung total na 500,000. All goes to Kong Jing Paras. Sino rin po yung mga kailangan recruitin para po sa project na ito? Of course, yung magagaling umarte. Yung mga artistang nag-uumpisa pa lang na magagaling umarte. Kasi ayoko namang magdala doon ng tao na hindi naman marunong umarte. Dahil hindi naman nila talaga personal kilala si Senator Rab. Sabi ni Ken, ang alam niya, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang magpopondo umano sa plano, pero hindi niya ito nakita kailanman. I haven't seen Congressman Libiste, but they keep on telling us it's siyempre dalawa silang nag-uumpugan daw sa Batangas, and that it is all understand that si Kong Libiste po yung magpupundo ng pera. Ang kausap nila talaga lagi si Kong Libiste. Doon sa message ko na yun. Doon sa misis na. Napatay ka din ha. Siyempre magpopondo to, bakit? Malaki pera nito, bilyon-bilyon. Ikaw ba naman? Babayaran ka ng gobyerno buwan-buwan dahil sa solar, pero wala ka namang binigay solar, binudol mo yung taong bayan. Diba? So bilyon talaga ang pera mo. Ikaw ba naman nakabili ng ari-arian sa Germany? 'Di ba? Yun pa yung pinupunduhan ni Jose Rizal dong lugar na yon. Tapos ang sabi, binili daw para ma-preserve. Pag short, tas pera mo. So anong kinalaban nun sa taong bayan? Wala. O dapat nga yung nabili niyang ari-arian sa Germany, kunin ng PCGG yan eh. Bakit? Pera ng taong bayan yan. Yung multa niyang 24 billion at yung na-scam nilang 10 billion ghost electricity, 'di ba? Kulang pa. O magkano yung bahay na nabili ni Leandro sa Germany? Dapat bawiin ng PCGG yan. Di ba? Pera ng mga Pilipino yan. O, ngayon, tignan mo, nilaglag ka. O, ang sabi, planong paninira umano kay Executive Secretary Recto, si Representative Libiste umano ang magpupundo ayon kay alias Lito de Guzman. Patay ka din ha. Nako, Diyos ko mga kababayan, mukhang hindi pa tapos yung issue niya dito sa plunder case dito sa ghost electricity. Ito na naman panibago kay Ralph Recto. Nako mga kababayan ko, Diyos mio Marimar. Tapos ngayon mga kababayan, nung ipinatawag itong si Leandro, no? Meron pa siya ditong post mga kababayan, sagutan nila ni ni Matibag. Ito yung sagutan nila Matibag ha. Ayan mga kababayan. Ipabasa ko sa inyo ha, or basahin ko na lang. Ayan, panoorin nyo po. So dito po nakalagay, no one is above the law. Yan ang sabi ni Matibag. Sabi kasi dito, dahil kilala mo ako, sabi ni Leandro, dahil kilala mo ako, alam mong hindi ako sinungaling at hindi totoo ang sinasabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. Alam kong inutusan ka lang, kaya pinapatawad kita. Sabi naman ni Matibag, no one is above the law. Ito ang tugon ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag
sa social media post ni 1st District Batangas Representative Leandro Libeste tungkol sa kaniya, nag-ugat ang post ng kongresista sa pahayag ni Matibag na ipasabina sina Libeste at dating Congressman Jing Paras kaugnay sa umano'y planong pag-sit up kay Executive Secretary Ralph Recto na so klarong-klaro po 'yan mga kababayan na talaga namang 'di ba, mga kababayan ay pinagplanuhan talaga nila. Oo. Diyos ko, biruin mo inilaglag ka pa. Ang sabi ikaw daw magpopondo. Mhm. Diyos ko mga kababayan, hindi pa tapos, take note, hindi pa tapos ang issue niya dito sa solar. Meron na naman panibago. Diyos ko. Kaya nga pala mga kababayan, sabi ko nga, once ng isang politiko mag-iingay, sabit yan. Once ng isang politiko maraming dada, may kalukuhan yan. 'Di ba? Nako, patay ka din ha. So, alam nyo na mga kababayan sa 2028 kung sino-sino. Ma'am Maria Fifaliso, Kilo po at kay Vods Villanueva. Alam nyo na mga kababayan sa 2028 kung sino-sino yung mga tatakbong politician. Ito na yun sila. Sila na to. Sila na to mga kababayan. Si Libeste, sino pa? Si Respicio, si Barsaga, yan sila eh. Marcoleta, Mike Defensor, Cayetano, magkakasama yan eh. Si Chabit, sino pa? Si Paras, kasi mga maiingay eh. 'Di ba? Sino-sino pa mga kababayan? Bukod kay si Pia Cayetano, yan lang naman yan eh. Sara Duterte, Pulong Duterte, Basti Duterte. Yan sila, mga maiingay. Sino pa? Mga dagdagan pa natin yung mga ibang maiingay. Rowena Guanzon, yan lang naman eh. Kati Binag, di ba natin alam, banat ba, tatakbo daw senador, ambot. 'Di ba? Ang Kanji official lang kay Ma'am Emeline Castellano, hello po. So klarong-klaro po mga kababayan at nakita nyo naman po, 'di ba? Kaya pala nag-iingay itong mga 'to. Kasi sabit pala sila na alam nyo na mga kababayan, kaya po sila nag-iingay kasi sabit po sila. Kung hindi po sila sabit, hindi po sila mag-iingay. Almanciano, Padsuyan, kay Ma'am Arlene Murliano, hello po ma'am. Di ba? Kaya pala ganyan, kasi nag-iingay pala.